Okay, good day. Good morning. So, gagawa tayo ngayon ng pangalawang video. Ito, part 2. So, kahapon, pinaliwanag ko yung ito, 3 plus 2. Itong replacement natin na nabili nila is 1 plus 3. Okay? So, napaliwanag ko naman na yung gagawin dito yung naunang video ko. So, gumamit kami ng T connector. So, sinabi ko dun sa una kong video, letter T. Okay? So, T connector po ito. Meron naman tayo dito. Kaya, tawag dito Y connector. Tapos, I. Okay? So, talagang sinadya akong ganun para merong makapansin sana na ano. Pero, sa ngayon, wala pang nag-comment dun sa sinabi natin. Kasi minsan, pag may maling sinasabi o tinuturo, mas nagbabayran. Kaya sinusubukan kong gagawa naman ng ganun. Okay? So, ito ngayon, ayan, belumoid. Okay? Belumoid gasket po ito. Kasi nung nabili nila to, wala daw kasamang gasket. So, gagawa tayo ng gasket. Siguro, dahil walang gasket, sinubukan nilang naglagay ng pandikit o beta gray. Ang problema, nasupalpalan tong mga butas. So, talagang, yan ang wag na wag nyong gawin. Okay? So, meron naman yung ganito, nabibili. Gagawa na lang. Okay? Yan, bigyan nga kita ng idea. Yan, dito. Tapos, yung isang maliit. Saan yung maliit natin na syringe? Ayan. Okay. Siguradong walang ano yan tagas. O, kaya walang leak. Ngayon, ito. Suction dapat to. Dapat gagalaw to. O, wala na. So, ano nangyari? Kabago-bago. ay. So, gagawin natin. Ayusin natin to. Itong problema ngayon. Baka mas maganda pa yung luma. Pero yung luma hindi na rin ginamit to eh. Pinatay din. So, ang gagawin na lang natin, pwede naman natin na gagawa ng paraan dyan. Spring na lang. Yun o. Ibig sabihin nun, wala na sa alignment talaga to. May singaw na to. Kasi, tingnan mo oh. Ang gatla niya. Kasi ganyan ang style niyan eh. Yan. Yan, nakaganyan yan, di ba? Nakaganyan. Oh. Ang layo. Ayan oh. Yan yung ano niya eh. Ayan oh. Dapat ganyan. Dapat. Pataas naman siya. Hindi tatama dito. Kaya, yan. Ganyan dapat. Ganyan dapat ang ano niya. Ang problema, ito. Hindi pantay. Hindi pantay. So, ang gagawin na lang natin dyan para hindi wala nang usapin, putulin natin tong ano na to. Lumalabas. Kasi nga, hindi nga to. Hindi naman sa gatla. Kung halimbawang ano naman natin to, ang mangyayari, ito naman ang disalignment. Di gunting. Kailangan natin gunting. Yan Yan yung dapat na style niya. Para maganda ang tuyok-tuyok niyang ganon. So, ibig sabihin yan, yung nag-assemble dito, factory defecto. Kasi ayan yung straight niya,
Oh, bakit hindi Yung rubber. yung rubber? Eh, siyempre, pag yung pinasok mo ganyan, may singaw dyan. Okay? So, straight na lang natin to. Tanggalin natin to. Aray. Ayan. O, di pumasok na. Ngayon, i-align na lang natin dito. Ayan. Okay. Yun. So, align na yan. Ayan. O, so wala na ring lalabas. Okay. Yun. Okay. Hindi naman pwedeng i-tornilyo natin kagad, di ba? So, kailangan ng tiyaga to. Tignan natin. Pag di mabra pa yan, lagi. Nakita mo? Ayun. Okay. Ganyan ang forma niya. Yes. So, tornilyo natin ngayon. Bakit nangyari yon? Sa syringe. Malalaman. Yan. Ayan. Oh, yun oh. Yun, no? Oh, Yun. yun ang sinasabi ko. Oh. Oh. Ay. Yun. Pag di. To yun. Ito ang dahilan. Yung Ayan oh. kuntil. Paano yan? Tatagal kaya to o ano? Yung Hindi. line. Oh. Ang gagawin natin dyan, pag hindi susunod na ano, maglalagay tayo ng spring. May kita. Ay. Oh. Ngayon, talagang pinilit lang nung ano siguro para ginano niya. Ay. Kaya ang problema dito, hindi yung machine. Okay. Siyempre, ginawa nila to. Ngayon, ang nag-assemble dito, sa tingin ko, hindi naman machine. Hindi. Tao na to. So, ang naging problema ng tao, pabaya. Hindi niya mabilisan. Kasi, nag-aabol sila ng ano siguro, na matapos. So, ganun ang nangyayari pag yung ano, nagkakaroon ng problema. Pag yung pinamadali mo ang isang bagay na hindi pinag-iisipan. Kahit na sabihin natin na matagal na gumagawa. Tapos, hindi ka ano dun sa ginagawa mo, wala. So, hindi fault ng technician to o kaya mekaniko. Ang fault nito yung factory. Assembler ng factory. Wala sa quality control. Okay. So, paano na natin ngayon ilagay yan? Kasi talagang mahirap suksok ngayon to. Ayan. Yan. Para hindi na tayo magbaklas-baklas pa. Oh, di ba? Kasi ito, kailangan pag andar, hihila to. Higop. Pag hihila ito, hihigop siya. Nakita mo to? So, yan yung butterfly. Yan, gaganon siya. Para sa ganun, makapasok yung hangin para mahigop niya yung gasolina na rin para ipasok sa makina. Ganun ang trabaho nito. Ito. Kita ba? Kita. Ayan. Oh, iba? Yan yung sinasabi ko. Oh. Ayan. Okay. Yan yung higop. Ganun. Pag yung pinandar mo, gaganon na yan. Tapos, ang paraan.
Kita ba? Kita. Focus natin. Buti meron silang ganyan. Meron yan. Lahat ng auto supply. Depende. Okay. So, yan. Magano ka naman bilog na lang. Kasi wala tayong mga gamit eh. Tagarin siya. Okay. Okay na yan. Yun. Ayos na yan. Kasi yan o. At least pag ito, yan lang ang matakalan. Ito, magano yung hangin dyan papunta doon, di ayos. Diba? Yan. Hindi sisingaw. Pag linagyan mo ng beta gray yan, ang mangyayari, lock yan. Lock. Okay? So, dapat ganito yan. Bigyan ko kayo ng isang technique para hindi nahuhulog yung linalagay na tornilyo. Yan. Kasi pag ginanyan mo lang yan, pasok mo lang yung tornilyo dyan. Tapos igaganyan mo yan. Ayan. Minsan, pag naglalagay ka din sa ano, na busy ka sa paglalagay ganyan, nahuhulog. O yan, nahuhulog, di ba? So, ang hirap. Kaya, ang gagawin natin, ganito. Isang technique. Pwede yung tansi dito, yung ano ng yan. Siyempre itali dito sa medyo madali nyong tanggalin. Yan, ganyan lang. Tapos ito. Yan. Tapos ito. Yung tansi sana para ano, mas maganda. Yun. Tapos ito, ganyan na lang yan. Diyan. Solid na wire yan. Ayan. Okay. So kahit na isa lang na ganun, pwede na yun. Hindi, para hindi ka mahirapan. Subukan na natin na ano, natatanggalin. Hilain dito. Yan. Tapos hilain dito. Yan o. Ayos. Okay. So, mas maganda kahit na isang ano lang. Baka hindi matanggal eh. Yan. Dito. Tapos yan. Siyempre, pag yung ilalagay doon, pag naitornilyo nyo na yan, yan, kailangan naka ganyan. Okay. So, hindi na mahuhulog yan. Oh. Okay. So, ilalagay natin. Yan. Para, kasi doon, pag doon sa taas, mahirapan tayo maglagay dahil masikip. Mahirapan tayo may lagay dahil merong ano, air cleaner. Eh, para hindi na natin yan, pag hindi mo kasi tinalian yan, yung ano na yan, tornilyo na yan, hulog na yan, tsaka yung gasket. Ay, napaka-importante. Pasok mo muna. Kita mo ba dyan? Opo. Sige, pasok mo muna. Ayan. Sandali lang. Pasok na siya. Sige, tornilyo mo ng konti. Saan na ba yung ano niya, tornilyo niya? Pakagatin muna ng ano. Konti. Yan, para hindi mo siya mahulog. Yun. Okay, sige, dun sa kabila. Meron, nakakapit. Kakapit na yun. Sige, anuin mo muna. Mga 5 na ikot. Yeah. Okay na? Okay. O sige, hilahin mo na tong kable na to. Diyan mo hilahin kasi mas mabilis diyan. Teka, sandali lang. Tanggalin ko muna. Okay. Hilahin mo na. Nahirapan? Hindi. Madali lang. Kompleto ah. Hindi siya nabawasan? Hindi. Okay. So, yan. So, hindi na nahulog. Hindi kayo nahirapan.
Okay, so dahil wala tayong ganito, dahil butas-butas na to, ginawa lang namin ng minaitiban na lang natin para magiging sample na lang natin. So ang ginawa ko, naglagay kami ng ayan, wala naman kasing diretso na ano, dahil hindi naman pwedeng diretso ang ano mo, dahil nagbabibrate yan, ay maiksi na lang. So ginamit namin yung interior na motor, yan. Okay, so lagyan na natin, brother. So nakalimutan namin yung tawag dito, Carlo, clamp. Stainless clamp. Yan, stainless clamp para yung tuyok-tuyok niya. Yan ginawa namin, parang medyas lang yan magkakabit, kasi pag yung diretso mo yan mahirapan ka dahil mas maliit yung interior. Pag may pasok mo na dyan, pwede ka nang dito. Yan. Hindi, parang ano lang. Doon nailagay na. Isugod na rin yun dun. Yan. Okay, clamp muna. Yan, siguraduhin na ano, kasi pag may alikabok na pumapasok na dyan, kaya nasira yung ano eh, na pansamantala lang muna yan. Pag yung dumating na yung pyesa, tsaka na lang natin ano, natin lahat, di ba? So i-adjust natin to hanggang may tulak niya ng konti. Yan, kahit pa paano may tulak niya yung parang pinaka ano niya yan sa silinyador. Okay, sige, paandar mo. Ang gagawin, teka, switch on, wag mo munang paandarin. Switch on mo lang kasi para yung gasolina akyat na dito, tapos isilinyador mo para akyat, pero wag mo munang i-start nyo, kumbaga ignition on muna. Yan, sige, sige, silinyador. Yan, mga 10 siguro. Okay, tama na. Patayin mo muna yung ano. Yan, tapos start mo na. Sige, silinyador mo yun. Okay, oh, nabababa na, natitimpla na, kasi dati yan mga 700 na siguro yan pag sa rinig ko lang. Kasi yung naririnig nyo na isa, yung blower fan, yung malakas, yung sa may harapan nito. Pero yung ano niya, yun, okay na. So tandaan, ayan patayin. O yun gumalaw. Pag pinatay, kasi yan, start mo para kita yung tuyok-tuyok na. Start. Sige, silinyador mo. Yun. Okay, patayin mo. O yun yun. So gumagalaw na, nag-play na. Dati hindi nag-play yan. So tandaan, pag yung hindi naggaganon, hindi nag-play, hindi gumagalaw yun, ibig sabihin nun, basta i-check mo na itong nasa baba kung may suction itong hose na to. Ngayon, kung wala, i-check nyo yung hose muna. Tapos kung okay naman na yung hose, pwedeng may problema, may singaw na yung carburetor nyo. Ngayon, pag yung meron namang suction, meron namang pag may higop siya, ibig sabihin nun may problema ito pag yung hindi gumagalaw. Okay, so nakita nyo naman kung paano namin ginawa. So hindi kasi aandar, naka-block ng konti para pag yung umandar na, doon naman hihigop to. So gaganon siya, gagalaw pag yung umandar na, para sa ganon yung butterfly niya dito naka-open na. So yun, sige, isang ano pa, sige, yun isang ano lang, ayos na. Hindi na katulad ng dati na
Ang baho. Maraming mo dito. Ngayon kahit papaano wala nang ano. So ayos na. So naituro ko naman kung paano mag-adjust doon. Ayos na. Salamat. Sana mag-subscribe kayo para hindi kami tamarin na gumawa ng video ni Carlo, ano, brother Carlo. Ano masabi mo? Ayos ba? Ayos. Ayos. Thank you. Siyempre